Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Good morning po muli, JTG family. Welcome po sa ating morning devotion. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos,
Magandang umaga po, Panginoon. Maraming pong salamat sa panibagong araw, panibagong buhay at kalakasan, Panginoon, Lord, na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoon, Lord God, sa bawat buhay namin na patuloy, Lord God, na binibigyan niyo po ng pagkakataon, Panginoon, muli na makagampan, Panginoon, sa aming sarili, sa aming kapwa, aming pamilya, maging sa ministry, Father God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa umagang ito at sa aming pong pag-aaralan, Panginoon, Ama. Patuloy mo pong samahan, Panginoon, maunawaan po ng bawat isa, Panginoon, ang ayong pong tatalakayin, at ito po ay maisabuhay namin, Panginoon, pagkat ito po, Panginoon, ang nais mo. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihan at banal na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po muli, JTG family. At ang ating pong pag-aaralan po sa umagang ito ay patungkol po sa contentment. At ang ating pong topic sa umagang ito ay ang title po na ating pong pag-usapan sa umagang ito ay ang A Contented Life. Ang aking pong text verse ay matatagpuan sa Philippians 4 verse 11. Okay, ang sabi ko po dito, contentment is not our natural attitude. It is not innate, but our nature. We want more and even more. Today, let us learn how to be content like what Apostle Paul is telling about to the Philippians. Ito po, ang contentment po ay hindi po natural na attitude po natin. Hindi po ito parang inborn na para bang kasama talaga ito sa atin pong pagkatao. Ito po ay normal po sa atin po bilang tao, lalo po hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, na gusto po natin ay laging meron. We want more sa mundong ito. At kung titingnan po natin dito po sa ating pag-aaralan, ito pong si Apostle Paul ay nagtuturo po sa Philippians how to be content. So, tingnan po natin. Okay. From beating to imprisonment, kilalanin po natin si Paul. Paul has endured much suffering for the cause of Christ. These trials had taught Paul to be content in all circumstances, and an ability that Paul encouraged the Philippians to cultivate. Sa context po nito pong sa Philippians, nung sinulat po niya ang epistles, or ito pong sulat niya sa Philippians, siya po ay kasalukuyan pong nakakulong. Actually, mula po sa beating, siya po ay naparusahan, siya po ay nasaktan, at siya po ay kasalukuyan pong nasa prison. At kung titingnan po natin na sa panahon na yan ay siguro po sa sarili po nating pananaw or pagtingin sa kalagayan ni Paul, ito po ay kaawa-awa at tila ba parang wala na pong pag-asa dahil sa panahon po na yan ay naghihintay na lamang po siya kung ano pong klaseng execution ang ibibigay sa kanya ng mga Romano. So, tingnan po natin. Ang sabi po niya sa Philippians, ito po sa 4 verse 11, "Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content." Tingnan po natin ulit. Sa kabila po ng kanyang paghihirap, sa kabila na siya po ay nakakulong, paano niya po nasasabi na natutunan pa niya po na maging kontento or content? So, ulitin po natin, "For I have learned in whatever state I am to be content." Tingnan po natin ulit. Ano po ba ibig sabihin ng content? Content meaning, the word literally means self-sufficient. In Stoic philosophy, this Greek word describes a person who dispassionately accepted whatever circumstances brought. So, yun po yung sinasabi po ng content. So, ibig sabihin na po ng pagiging content or contented ay pagiging self-sufficient. So, meron pong tinatawag na Stoic philosophy na ito po yung parang mga tao or samahan na naniniwala po sila na ang contentment po ay yung tipo bang ina-accept na po nila
na anuman po ang circumstances na dumating sa kanila po, so be it. Parang ganun po ang kanila pong paniniwala. Pero tingnan po natin kung anong klase po yung pakahulugan or meaning ni Paul patungkol po sa contentment. Ito po ang sabi ni Paul: true sufficiency is found in the strength of Christ. In all sufferings, beatings, imprisonment, and even his future execution, Paul shares his joy to the Philippians and his gratitude, a picture of a person who is content whatever happens to him in the future. Praise God. Tingnan po natin ulit na ang sinasabi po ni Paul na contentment ay yung sufficiency in the strength of Christ. Yun nga po sa kabila po ng mga dinadanas niya po sa panahon na yan nung sinulat niya po yung epistles to the Ephesians. Siya po ay nasa kalagitnaan ng sufferings, ng beatings, ng pambubugbog po sa kanya dahil nga po nakakulong siya at naghihintay na lang po siya ng future execution. Sa kabila po ng lahat ng yon, nakuha pa rin po niyang sulatan ang mga Philippians at sa kanya pong sulat ay makikita po natin na sinishare po niya yung kanyang joy para po sa Philippians and even his gratitude, yung kanyang pasasalamat po sa mga Philippians po. So, tingnan po natin yung sinasabi pong contentment. Ang contentment po ba ay parang ito po ba ay masasabi po bang kontento tayo na parang kapag kontento tayo, maging tamad na lang ba tayo or maging complacent na lang po ba tayo? Ganun po ba yun? So, ang ibig po sabihin dito, contentment does not mean being lazy or complacent. Instead, it's about finding a balance between appreciating what you have while also striving for growth and improvement. So, malinaw po na sinasabi po doon na ang contentment po, hindi po ibig sabihin na parang wala na. Okay na lang na ganun-ganun na lang. Wala na po tayong gagawin. Maging tamad na lang tayo or maging complacent, parang bahala na ba ang buhay. Hindi po ganon. Ang sinasabi po dito, ang contentment po is about finding balance between appreciating what you have while striving for growth and improvement. Ano po ba ibig sabihin nito? Parang ganito po yan. Ang pagiging kontento po is finding a balance. Babalansehin po natin na hindi naman po masama na asam po tayo ng mga bagay na mas ikabubuti pa ng ating buhay, ikaaangat pa ng ating kasalukuyang estado in terms of our economy, sa sarili po nating finances, or even sa sarili po natin, self-growth, or sa careers man yan, or sa kung ano man po ang mga tinatahak natin. Wala pong masama na asamin po natin na tayo pa po ay umunlad sa ating pong buhay. Pero ang sinasabi pong contentment is about being gratitude kung ano man po yung meron tayo ngayon. Kasi minsan po sa kagustuhan po natin na na ma-achieve pa yung mas matataas na bagay, hindi nagiging ingratitude na po tayo sa mga bagay na meron na tayo ngayon. So yun po yung binabanggit po dito na dapat meron po tayong nababalanse po natin yung mga bagay na katulad nito. So, we should appreciate po kung ano na po yung meron ngayon. So, halimbawa po, gusto mo po ng malaking bahay, mas komportableng bahay. Wala pong masama na mag-asam po or mangarap man po tayo na makakuha noon sa hinaharap. Pero, kailangan po na maging sa kasalukuyan po na meron po tayong bahay na tinitirhan, meron po tayong bubong na masisilungan, meron po tayong komportableng higaan, dapat doon pa lang po maging thankful na po tayo dahil malayo pa man yung ating inaasam, still hindi naman po tayo masasabing wala. Meron pa rin po tayong na-enjoy sa kasalukuyan. So from that point of view, may kita po natin na kung ano po yung meron tayo ngayon, meron po tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat. Yun po yung ibig sabihin ng contentment. Ito pa po, contentment involves being grateful for the present moment and your current circumstances, but
It doesn't prevent you from setting goals, working hard, and pursuing personal or professional or spiritual growth or development. So ito po yung binabanggit ko po kanina. So ang tinuturo po sa atin ni Paul ay katulad na lang po ng sinasabi ni Paul na maari po ilang araw na lang mula nang sinulat niya to ay haharap na po siya sa kanyang execution. Kung tayo man po ang nasa kalagayan niya, siguro po wala na tayong ibang isipin sa kalagayang iyon kundi yung ating future na magiging execution. Wala na tayong mga bagay na makikita kundi yun na lang. Pero sa buhay po ni Paul, alam niya na parating siya sa ganong execution. Parating siya sa katapusan ng kanyang buhay. Pero pinili po niyang tingnan ang kanyang present status. Pinili po niyang tingnan yung mga bagay na dapat na kanya pang ipagpasalamat. So katulad po ng ginawa niya sa epistles nito sa Philippians, actually ito po ay isang thank you letter. So kung makikita po natin na sa kabila ng mga kabigatan, kahirapan, sufferings na kanyang kinaharap, ginawa po niyang sulatan ang mga Philippians sa pamamagitan nito pong epistles na siya po talaga ay nagpapasalamat. So tingnan po natin kung bakit po siya nagpapasalamat. Okay, tingnan po muna natin yung may isa pa po pala. Contentment is about a positive attitude while maintaining a healthy drive to achieve your aspiration. So yun nga po, ang contentment po is having a positive attitude na sa kabila po ng mga bagay po na ating po nakikita, nakakaharap, or let's say sa present na ating pong mga dinaranas po, maraming pong mga hindi maganda, or may bigat na bagay po na tayo po ay naranasan. Ang tinuturo po ng contentment, we should have a positive attitude while maintaining a healthy drive to achieve your aspiration. So, ibig sabihin po, still po na parang, alam niyo po yun, na sa mga pinagdadaanan po natin, ang lagi po nating ilagay sa mind po natin na lahat po yan ay it will come to pass. So, ibig sabihin po, lilipas din po yan. Hindi po laging nasa mabigat na kalagayan po ang bawat buhay po natin. So, ang sabi po dito, Paul, tingnan po natin kung ano po yung state or kalagayan po ni Paul nung sinusulat po niya ito pong epistles to the Philippians. Sabi po dito, letter A, Paul is presently in prison when writing this letter to the Philippians. It was a prison epistles. So, yun nga po. Katulad din po ng iba pang mga sulat niya po sa Thessalonian, Colossians, and even po sa Philemon. Lahat po yan, mga prison epistle. Ibig sabihin po, sinulat niya po yan mga sulat na yan na siya po ay kasalukuyang nasa bilangguan. So, alam naman po natin na kaya po siya ay nabilanggo dahil nga po sa mga paratang po sa kanya ng mga kapwa din po niya mga Diyos. At siya po ay nakakulong. Kasalukuyan nakakulong po sa Roman Empire. Okay, even facing an uncertain future, Paul wrote this thank you letter to the Philippians that expresses his abundant joy in what God was accomplishing through them. Tingnan po natin. So, alam niyo po yon, sa kabila po ng mga nararanasan ni Paul na kanina ko pa nga po inuulit-ulit na kanyang sufferings po, pinili pa rin po niya na i-express yung kanya pong abundant joy. So, sobrang, alam niyo po, yung kagalakan pa yung nararanasan ni Paul dahil sa nakikita niya pong mga magagandang ginagawa ng Diyos sa buhay po ng mga Philippians. So, kung titingnan po natin na excited pa po si Paul na sulatan ang mga Philippians kasi marami po siya magandang bagay na napapakinggan patungkol po sa mga Philippians. And even po siya mismo po, naranasan din po niya yan. So, bakit nga po ba sinulatan ni Paul ba't nga po ba sinulatan ni Paul ang mga Philippians? At sinasabi ko nga po dito na ang Philippians, epistles to the Philippians is a thank you letter mula po kay Apostle Paul. So, tingnan po natin. Paul is thanking the Philippians to express his gratitude for their support in partnership in the ministry. So, tingnan po natin sabi po sa Philippians 4 verse 15, Now,
ito po ang nagsasalita po si Paul, "Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving but you." So, sinasabi po dito ni Paul na sa pagpapasimula po ng kanya pong mission na ipalagana po ang salita ng Diyos, wala pong ibang church ang nagbigay po ng suporta sa kanya kundi ang mga Philippians. So, yun po ang isa sa pinagpapasalamat po ni Paul sa mga taga-Pilipos. So, bukod po dito, hindi lang din po si Paul, hindi lang din po even po sa, nung nag-mission po siya sa Thessalonica, ang mga Philippians din po ang sumuporta sa kanya. Tingnan po natin sa Philippians 4 verse 16, "For even in Thessalonica, you sent aid once, and again for my necessities." So, sobrang thankful po si Paul dun sa mga bagay na yon na sa kanya pong paghayo or sa kanya pong missionary journey na andun po, nakasuporta po sa kanyang likuran ang mga Philippians. Kung titingnan po natin ang mga taga-Philippians po, hindi po sila mayamang lugar. Hindi po sila mayamang community. Pero kung titingnan po natin, bakit pa nakuha nila na sumuporta pa kay Paul na para bang hindi naman sila yung mga mayayamang mga church ng mga panahon na yon, pero bakit sila yung tumutulong kay Paul? Ang mindset po kasi ng mga Philippians ay hindi po sila nagbibigay dahil nag-expect sila ng reward mula sa Diyos. Ang mindset po ng mga Philippians is naniniwala po sila sa journey po or sa mission po ni Paul. Naniniwala sila sa gospel. Pangalawa po, naniniwala po sila na kailangan na even sa pag-support financially, kailangan na andun sila to support the gospel, to support the ministry, and to support po ito pong missionary journey ni Paul. Ganon po ang kanilang mindset. Hindi po sila nagbibigay dahil gusto po nila ng kapalit. Nag-i-invest po sila para sa gospel, para po mas lalo pa pong mapalagana po ang gospel ni Jesus Christ. Praise God po sa buhay ng mga Philippians. So, mula po doon, tingnan po natin yung concept of contentment na tinuturo ni Paul po sa mga Philippians. So, tingnan po natin. Ang sinasabi po niya, true contentment comes from a mindset focused on Christ. So, ang tinuturo po ni Paul na being contented in life, dapat po yung mindset po ng Philippians is maging focus po yung kanila pong mindset or yung kanilang mind po kay Jesus Christ. So number 2 po, true contentment is a mindset focused on spiritual growth rather than external circumstances. Ano po ibig sabihin nito? So, sa mga panahon po na hindi naman po lagi ang buhay po natin ay smooth sailing, lagi po mayroon po tayong mga circumstances. Kapag sinabing circumstances, marami po mga bagay yan. Sa buhay po ng Philippians, particularly, sinasabi ko nga po kanina, hindi naman po sila mayamang church, hindi sila mayamang community. So, marami silang mga circumstances sa buhay. Maaring hirap sila sa buhay, hirap sila sa mga sa kanila po mga ginagawa, pero ang sinasabi po dito ni Paul ay mag-focus pa sila sa kanilang spiritual growth, na kahit po maraming circumstances sa buhay natin, still wag po nilang pabayaan ang kanila pong spiritual growth. So ano pa po ba sinasabi ni Paul? True contentment is to find joy and peace in our relationship to God regardless of any situation. So parang ganun din naman po yung kanina. So sa una po, ang sabi po ay mag-focus po sila sa spiritual growth. At yung sa pangatlo naman po, true contentment daw po is to find joy and peace. Sa kabila po ng mga circumstances po, we should find joy and peace sa mga sa bawat pagkakataon. Di ba lagi po naman sinasabi yan ng Biblia na rejoice always in the Lord. So yun, ganun din po yung sinasabi dito ni Paul. So number 4 po, Paul expresses that he has learned to be content in all situation, whether in abundance or in need, because he draws strength from Christ. So nakikita naman po natin na
kilala na po natin lahat na si Paul po ay nanggaling din po siya sa prominenteng angkan. So, let's say marami, kumbaga parang nabuhay din po siya in abundance. Pero sa kanya pong missionary journey, maraming pagkakataon din po na sobrang daming paghihirap din po naranasan nila. Nakaranas po siya ng shipwreck, nakaranas din po siya na magutuman, mapagod, mahirapan. Pero ano po yung sinasabi niya? Kontento daw po siya. Dahil ano po ba yung sinasabi niya doon? He draws strength from Christ. So, sobrang ganda po ng heart at saka ng mindset po ni Paul na sa lahat po ng kanyang paghihirap sa kanya pong ginagawa po para sa Panginoon, naandun po na ang kanya pong kalakasan na sinasabi niya is from our Lord Jesus Christ. Salamat po sa buhay ni Paul. And through this, Paul conveys the idea that contentment is not dependent on material possession, but on deep faith and trust in God's provision. So yun nga po yun. So, ang sinasabi po ni Paul na ang contentment po ay hindi po dependent sa mga material na bagay. So, alam niyo po, marami pong mga bagay po na maaari natin makamtan. Pero siguro po yung kasiyahan po natin sa mga bagay na material ay hindi po pangmatagalan. Maaari po na pag bumili tayo ng mga bagay sa buhay natin, let's say bagong bahay, bagong sakyan, eventually, di ba po, yung maaari po sa umpisa, masaya tayo, excited tayo. Pero alam niyo po, habang naluluma yan, yung ating pong yung excitement natin sa mga bagay na yan, di ba po, over time nawawala. Pero ano po ba yung sinasabi ni Paul sa sentence na to? Sabi niya po ay, contentment is to have a deep faith and trust in God's provision. Doon po tayo, yun po ang ating panghawakan, yung ating pong pananampalataya at pagtitiwala po na hindi po kailanman magkukulang po ang Diyos sa ating pong mga buhay. Salamat po sa Panginoon. So, conclusion na po tayo, mabilis lang po tayo. In conclusion, Paul's teaching on contentment emphasizes that believers today should find their contentment in their relationship to God and their faith rather than being solely dependent on external circumstances. So, ang tinuturo, kung ano po yung tinuturo ni Paul sa Philippians, tayo po bilang believers today, ganun din po dapat ang ating pong mailagay sa ating pong puso't isipan na ang contentment po ay mahanap po natin. Walang iba po kundi sa ating pong relasyon sa Diyos. At dahil po sa ating pong pananampalataya, maging dependent po tayo sa ating Panginoon. Kahit ano pa po ang dumating sa ating buhay, kahit ano po pong mga kabigatan, kahirapan, kung mayroon man pong sakit or sakuna, still po, maari po yan mga yan, dadaanan po talaga po natin. Dahil nakalaan naman po talaga, lahat po tayo dadaan dyan. Pero kung mayroon po tayong matatag na pananampalataya at relasyon sa Diyos, ang lahat pong yan ay magiging magaan dahil naniniwala po tayo na ang lahat po ng bagay na yan, ang mga solusyon po niyan ay ipagkakaloob din po ng ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon. So ano pa ba? He encourages, ito po sabi ni Paul, he encourages them to cultivate gratitude, trust in God's provision, and willingness to adapt in various situations. So, tayo din po bilang mananampalataya. Sa bawat araw po na minsan hindi po maganda yung gising natin or minsan parang hindi pa tayo kontento kung ano po yung nararating natin sa buhay. So, i-practice po natin katulad po ng tinuturo ni Paul na dapat po mag-cultivate tayo ng gratitude. So, sa lahat po ng bagay na meron tayo na sa panahon ngayon or sa present na kalalagayan natin, lagi po tayo magpasalamat. Yung buhay pa lang po natin, isa pong malaking dahilan na upang ipagpasalamat natin sa Diyos. Dahil kung hindi na po tayo nagising, wala na tayong buhay, tapos na, wala na po pala tayo. Wala na tayong magagawa. Pero dahil po, kung tayo po ay nagigising sa umaga, may kalakasan, nakakapag-isip pa rin po tayo ng malinaw, meron po tayong nakakain pa or malusog po ang ating pangatawan, isa po yan sa dahilan na tayo po ay maging lagi po magpasalamat sa Diyos. Hindi lang din po yon. Katulad po ni Paul na sa kabila po ng kanyang kalagayan, nakakulong na nga po siya, di ba? At alam niya po na anytime po i-execute na siya, pero nakuha pa rin po niyang
isingit ba na ipagpasalamat po or sulatan ng Philippians upang magpasalamat. Tayo din po, marami po tayong mga tao na hindi siguro natin nabibigyan ng panahon or wala tayong pag-iisip na parang ito palang mga tao na to ay dapat kong pasalamatan. So, sa bawat pagkakataon po ng ating buhay, tingnan po natin kung meron ba tayong dapat pagpasalamatan sa bawat araw ng ating mga buhay. Una sa Diyos, pangalawa po sa kapwa natin na nararamdaman natin sa heart natin na dapat nating pasalamatan. So, lagi rin po naandun na lagi po tayong manampalataya na ang buhay po natin ay nakaangkla na rin po sa Diyos at lagi po tayong maniniwala at nananampalataya na ang lahat po ng ating pangangailangan ay pagkakaloob din po sa atin ng Diyos. So, maging dependent po tayo sa Panginoon rather than external circumstances. So, katulad po na sinabi ko kanina, lahat po ng circumstansya ng ating pong buhay, ang lahat po ay nasa kapahintulutan din po yan ng ating Panginoon. Good or bad, ay bahala po ang ating Panginoon sa ating po mga buhay. Manampalataya lang po tayo. So, contentment, as Paul teaches, doesn't mean stagnation. It involves maintaining balance between appreciating the present and striving for growth. So, katulad po ng kaninang pinag-usapan natin, hindi po ibig sabihin ng pagiging kontento tayo, parang stagnant na tayo kung ano lang yung state ng buhay natin ngayon. Hindi po ganon. So, ang sinasabi po ni Paul ay isik pa rin po natin na lagi po tayong mayroong growth sa bawat araw. Wala pong masama na asamin natin yung ikauunlad pa natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pero dapat po, lagi po nating hanapin yung balance na hindi po tayo parang nakafocus na lang po sa mga bagay na yon. At nakakaligtaan na po natin yung mga maliliit na bagay or yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. So, lagyan po natin ng balance po yung ating pong mga ginagawa. So, ultimately, contentment is having a sense of inner peace and joy. Regardless of life's up and down, we must also says that regardless of all situation, good and bad, we must hold on sa ating Panginoon. So, yun nga po, ang contentment po ay alam po natin na minsan marami po pong mga bagay na gusto natin makamit sa buhay. Pero hindi po yun yung parang aalis sa atin ng joy or nag-aalis sa atin ng peace. Dapat po nandun pa rin po na ang pagiging kontento po, nandun po yung ating pong joy, ating pong peace, na kahit pa wala pa tayo doon, masaya naman tayo. Or gusto nating ma-achieve yun, pero hindi yung parang on the process, mawawala po yung ating joy and peace. Huwag po natin pababayaan yun dahil yun po ang sinasabi po dito ni Paul. So, katulad po ng sinasabi natin, pinag-usap po natin kanina, na parang alam niyo po yun, nasa kabila po ng kahirapan, sufferings po ni Paul, na siya nga po ay nakakulong, siya nga po ay napaparusahan, lagi po siyang nasasaktan. Sabi nga po, lagi po siyang nabibit, nasasaktan. At anytime ay kakaharapin na po niya ang kanyang execution. Pero ito po yung verse na iniwan niya po sa atin. Sabi po niya sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa kabila po ng lahat ng bagay na alam niya po na mararanasan niya in the future, hindi po nawawala yung kanya pong pananampalataya na kaya niya pong gawin ang lahat dahil naandun po ang ating Panginoong Hesus na patuloy po na nagpapalakas sa Kanya. Ganon din po tayo, hindi po natin kailanman hindi po natin siguro mararanasan yung naranasan ni Paul, pero nananampalataya po tayo na kung katulad po ang mindset natin or ang puso natin katulad po ng puso ni Paul, siguro po mas lalo nating mananamnam yung sinabi niya sa verse na to. I can do all things through Christ who strengthens me. Maraming pong salamat, JTG family. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah. Pinupuri, pinasasalamatan kita muli sa aking buhay, Panginoon, sa katapatan mo at kadakilaan mo, Panginoon. Marami pong salamat, Ama, sa pagkakataon na ako ay makakalapit sa iyo upang, Lord, sa oras na ito, maidulog namin ang aming mga nais, ng aming puso, upang ikaw ay maranasan sa aming mga panalangin ito. Ama, sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu, kami po ay patuloy na humihingi ng lakas na nagbumula sa iyo. Espiritu na kayang tumibag ng plano ng kaaway sa aming mga buhay upang labanan at manatiling malakas at matatag. Labanan napakapalibot na saksi, Panginoon, na mapanukso at mapaglinlang na kami ay manatiling malakas at makatuwiran at hindi madaig ng tukso. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Hindi namin ito makakaya kung hindi ka namin kasama, Panginoon. Ang dalangin namin na maging maayos ang aming mga puso at patuloy na ilagay sa bawat isa ang pag-asa at pananampalataya. Lord, dalangin namin, Panginoon, ilagay mo po sa aming isipan na kasama ka namin sa bawat oras at sa bawat paglapit namin ay hindi kami nabibigo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maging sa ginamit mo, Panginoon, nagpahayag na iyong salita. Dalangin namin, Lord, pagpalain mo ang kanyang buhay, Panginoon, sampu ng kanyang sambayanan. Ganin din po sa bawat nakikinig, Lord God, sa oras na ito. Lord, malayang kumilos ka, Panginoon. Malayang maranasan namin ang iyong presensya na siya, Lord, na magpapalakas at magpapatatag sa aming buhay, Panginoon. At laging manatili sa aming puso, Panginoon. Nandyan ka, patuloy na papalakas at magpapatatag ng aming buhay espiritual, Panginoon. Salamat po ng marami, O God. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Amen.